May filter na ba ang bibig mo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. So, nasa letter S na po tayo ng mga topics natin sa seminary from A to Z. So, salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito po sa ating mga devotions. Now, gusto po munang batiin si Edward. Ayan, Edward Jared Pelahe. No? Happy birthday sa'yo. Nakikigalak ako sa iyong kaarawan. Binabati ko rin po ng happy birthday si Sister Saleh and Ate Lynn. Happy birthday po sa inyo. Yung buong community po ay nakikiselebrate sa inyong kaarawan. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa sanctification. Ibig sabihin ng sanctification, ito yung trabaho ng banal na spirito sa buhay natin na binabago tayo araw-araw. Sanctification. So, tandaan nyo lang yon. Sanctifying work of the Spirit, ibig sabihin, ibinigay ng Diyos ang sarili niyang spirito sa atin upang baguhin tayo araw-araw. So, sanctification is the lifelong work of God, and as that helps us turn away from sin and become more like Jesus in the way we live. It is different from justification, where God declares us righteous, but the two are closely connected. True salvation always leads to a changed life. This lifelong process will be completed only when we are glorified. Yung iba sa inyo medyo hindi pa familiar sa mga terms, no? Pero okay lang naman po yan. Hindi naman importante yung mga terms. Ang importante yung mga concepts sa Bible na alam natin. So, meron lang po ako mga concepts na i-share sa inyo dito po sa devotion natin na ito. Pero bago po yan, basahin po muna natin yung, yung verse natin ngayon. Magfo-focus po tayo sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Sabi po rito, "And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit." At tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon, gaya ng isang salamin, ay nababago sa gayon ding larawan. Mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Napakaganda po ng verse na ito. Sobrang na-appreciate ko po, no, na yung ginagawa ng Diyos sa atin ay binabago tayo araw-araw. Now, bago po yun, gusto ko lang i-share sa inyo. Marami po tayong mga verses rito. Pwede nyo pong bisitahin para sa mga nagre-research ng malalim. Ayan, pwede nyo pong basahin, pag-aralan yung mga verses natin rito. Now, meron po ang tatlong concepts na gusto pong i-share na I hope, maintindihan nating mabuti. Kasi po ito po yung, kumbaga sabihin nating proseso ng pagliligtas sa atin ng Diyos. Yung una po ay justification, yung pangalawa po ay sanctification, at yung pangatlo po ay glorification. Yung justification, ito po yung idiniklara tayong banal. Okay po? So, justification, we are declared righteous. Alam niyo po mga kapatid, nung panahon na tayo nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, nakita natin na, okay Lord, namatay ka doon sa krus ng Kalbaryo sa ipapatawad na aking mga kasalanan, pinaniniwalaan ko yan. I believe in what you have done on the cross. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko, kayo lang ang makapagligtas sa akin. And the moment na nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, at that moment in time, diniklara ka ng Diyos na banal. Okay po? Positionally, legally, kumbaga sa Korte Suprema, pag umarap ka sa Korte Suprema ng Diyos, legal na ikaw ay banal, walang bahid ng kasalanan, hindi ka paparusahan, not guilty. Pag humarap ka, sabihin niya, okay, Russell, or kung ano man ang pangalan mo, nananampalataya ka kay Kristo, not guilty. Bakit? Lahat ng kasalanan mo naparusahan na kay Kristo, sa katawan ni Kristo nung siya'y napako sa krus. So yun po yung justification, ibig sabihin, justified, pinawalang sala. You are declared righteous. Pangalawa po, yung concept ng sanctification. Bagamat tayo ay legally diniklara ng malinis, walang bahid ng karumihan, ganun pa man, we are being sanctified. Ibig sabihin ng sanctified, patuloy na nililinis ng Diyos. Kasi yung kasalanan natin, naparusahan na sa katawan ni Kristo. Pero tayo, nandito pa rin sa makasalanan ng katawan natin, nagkakasala pa rin tayo everyday. Pero hindi ibig sabihin noon, hindi tayo nababago. Yun po yung sanctification. Basically, ang ginawa ng Diyos sa atin, ganito.
Russell, nanampalataya kay Kristo, that's good. Justified. At dahil dyan, lilinisin kita, babaguhin kita araw-araw. Ano yung dulo nito? Someday you will be glorified. Yun po yung glorification. We are perfected like Christ. Magiging perfect tayo katulad ng ating Panginoong Jesucristo. So magkakasunod po yan. Justification, sanctification, ito yung pagbabago natin araw-araw. Ang dulo po niyan, magiging katulad natin ng ating Panginoong Jesucristo sa muli niyang pagbabalik. Perfected like Christ. Now, gusto ko munang basahin sa inyo yung Romans chapter 8 verse 29. Ito yung plano ng Diyos talaga sa atin. To be conformed to the image of His Son. Maging katulad sa larawan ng kanyang anak. Tandaan po natin yan, ihang muna natin sa isip natin, ito yung plano ng Diyos sa bawat isa sa atin, maging katulad tayo, maging perfect tayo, like Jesus Christ. Yan ang gusto ng Diyos na mangyari. Now, balikan natin yung verse natin na ito. Now, mas maiintindihan natin tong verse na ito kapag pumunta tayo sa Exodus chapter 34. So, papasyal muna tayo sa Old Testament. Sa Old Testament po, si Moses, nung nakikipag-usap siya sa Panginoon sa Exodus 34, no, yung nagkaroon ulit ng bagong yung tablet, nakasulat din yung 10 utos ng Diyos. Nakipag-usap siya 40 days and 40 nights, no? Nakipag-usap siya sa Diyos. At habang nakipag-usap siya sa Diyos, mag-isa lang siya doon, yung glory ng Diyos na-absorb nung mukha niya ni Moses. Kaya nung bumaba siya ng bundok, buminalikan niya yung bayan ng Diyos, yung mga Israelita, yung mukha niya nagniningning. Yung mukha ni Moses, natatakot yung mga tao. So, ang ginagawa ni Moses, nilalagyan niya ng talokbong, ng takip. Now, every time na makikipag-usap si Moses sa Diyos, tatanggalin niya yung talokbong, tapos yung glory ng Diyos ma-absorb niya. Tapos, haharap na naman siya sa mga tao, tatalokbungan niya na naman yon. Pero hindi yun permanent, nag-fade yun. Kumbaga, nawawala ulit. Now, dito sa 2 Corinthians chapter 3, ina-explain ni Paul yun dun sa mga mananampalataya. Alam niyo ba? Yung mga Hudyo, nakafocus kay Moses. Puro na lang kay Moses, kay Moses, kay Moses. Samantalang dumating na si Kristo. Si Moses, ang goal ni Moses ay i-lead yung tao patungo kay Kristo. Pero yung mga tao, nakafocus pa rin kay Moses. Pero sabi niya, tayo dumating na yung Panginoong Jesucristo, tayo nakatingin na kay Jesus Christ. At yung glory ng Diyos, nakikita sa mukha ni Kristo. Yung glory ng Diyos na nakikita sa mukha ni Moses, nag-fade na. Nag-fade yun eh. Pero ito, permanent. Yung glory ng Diyos nasa mukha ni Kristo and we are looking at Jesus Christ. At ang sinasabi ng verse na ito, we are being transformed into the likeness of Jesus. Napakaganda pa, no? Sabi dito, and we all with unveiled face, ibig sabihin walang talakbong yung mukha natin, nakatuon yung mukha natin kay Kristo, beholding the glory of the Lord, nakikita ang kaluwalhatian ni Kristo, are being transformed into the same image. Ibig sabihin, nababago tayo, gaya ng isang salamin. Gaya ng isang salamin ay nababago sa gayunding larawan. Nakatingin tayo kay Jesus parang salamin. Nagiging kasing pogi natin si Jesus. Nagiging kaitsura natin si Jesus sa ating pananalita, sa ating mga kilos, nagiging kagaya natin si Jesus. Gaya ng isang salamin ay nababago sa gayuning larawan. Mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian. Sa English po, from one degree of glory to another. Ibig sabihin, habang pinagmamasdan mo ang mukha ng Panginoong Jesucristo, habang nagme-meditate ka, habang inaaral mo yung Biblia, habang nananampalataya kay Kristo, habang pinagninilay-nilayan sino ba talaga si Jesus Christ, you will become like Him. You are being transformed. Yung transform po dito, yung Greek word na ginamit ni Apostol Pablo ay metamorphometa. Yun, doon po natin nakuha yung metamorphosis. Alam niyo po yung uod, nagta-transform into a butterfly. Tayo po, habang pinagmamasdan natin si Kristo, we are being transformed then into His image. Sabi dito, from one degree of glory to another. Ibig sabihin, araw-araw, from one degree of glory to another. Habang tayo lumalago sa ating pananampalataya, nababago rin tayo, nagiging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo, degree by degree, no? From one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. At yun po yung trabaho ng Espiritu Santo sa atin. Ihaharap tayo kay Kristo.
At habang nakikita natin si Kristo, tinutularan natin siya, nababago tayo araw-araw from one degree of glory to another. At someday po, ang dulo po rin ito ay glorification. We will become perfect like Jesus. Ewan ko, nasulat ko rito yung 1 John chapter 3 verse 2. No? Pwede nyo pong i-check. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? 3 practical ways to be better today than yesterday. Dapat po lagi tayong nababago, no? Mas better tayo ngayon kaysa kahapon, and bukas mas better tayo kaysa today. We are being better and we're becoming better and better. Mas nagiging maayos tayo, mas nagiging katulad ni Kristo araw-araw. So 3 practical ways. Number 1 po, filter what and who influences you. Filter po natin kung sino mga kasalamuhan natin araw-araw sa mga kaibigan natin, no? Kung 4 yan, puro masasamang impluwensya, huwag mo nang expect na magiging mabuti kang tao. Maliban na lang kung ikaw ang nakaka-impluwensya sa kanila. Piliin mong mabuti, i-filter mong mabuti. Sinong nakaka-impluwensya sa'yo at ano ang nakaka-impluwensya sa'yo. Kung yung pangit yung epekto sa'yo ng social media, tantanan mo na, no? Kung pangit ang epekto sa'yo ng mga sinasamahan mo, tantanan mo na. Pero kung ikaw nakaka-epekto sa kanila, that's better. Yun ang the most ideal. Filter what and who influences you. Pag napapasama ka dyan, hindi yan para sa'yo. Pangalawa, filter what comes into your heart and mind. Sa mga pinapanood natin, sa mga kinukonsume natin, i-filter natin. Tayo ba nagiging katulad ng Panginoon Jesucristo pag nanonood ka ng palabas? Lalo na kung pornographic yan, lalo na kung sumasama, napopoison lang yung isip mo yan, tantanan mo na yan. Filter what comes into your heart and mind. Baka mamaya nalalason na tayo sa mga kinukonsume natin sa cellphone natin, sa TV natin, or sa mga kausap natin. Huwag nating punuin yung puso natin ng galit, ng sama ng loob, ng kalaswaan, at ng kahit anong bagay na hindi ayon sa Espiritu Santo. Again, sabi nga po sa Galatians chapter 5 verse 16, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Talaga ang Santong Espiritu ang maglilid sa atin sa tamang landas. Kapag hindi yan ayon sa kalooban ng Santong Espiritu, tantanan mo na yan. Kasi you will not be transformed from one degree of glory to another into the image of the Lord Jesus Christ. And number 3 po, filter what comes out of your mouth. Yung pumapasok po sa puso natin at sa isip natin, yan din yung lalabas sa bibig natin. Kaya isipin mo, pag pinuno mo yung sarili mo ng pag-ibig ng Diyos, puro pag-ibig ng Diyos yung lalabas sa bibig mo. Pag pinuno mo yung isip mo ng mga kalaswaan, sa mga tropa mo, puro green mga pinag-uusapan, mga green jokes and everything, asahan mo, yan din yung lalabas sa bibig mo. Kung ano yung pinapasok mo sa isip mo, sa puso mo, yan ang lalabas sa bibig mo. So, you filter what comes in and you filter what comes out. In that way, mga practical na kaparaanan, nababago po tayo araw-araw. I-filter natin consciously. Baka mamaya, yung mga lumalabas sa bibig natin, hindi na nakaka-edify. Actually, maganda pong pamantayan kung nababago yung ating pananalita, nakaka-edify tayo. What comes out of our mouth must be edifying. Ibig sabihin, nakaka-build ng ibang tao, nakaka-encourage ng ibang tao, nakaka-bless sa ibang tao. These are the practical ways to become better today than yesterday and to become better tomorrow than today. Yan po ay parte ng sanctification na ginagawa ng Diyos sa atin sa ating pagbabago araw-araw. Now, para po sa ating discussion, how does the reality that God is committed to your sanctification encourage you to be better every day? Paano ka na-encourage na mas maging better ngayong alam mo na talagang si Lord committed to make you better? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups at samahan niyo po ako sa panalangin. Holy God, thank you for calling me out of darkness and setting me apart for yourself. I confess my need for your grace in my ongoing battle with sin. It is impossible for me to be holy by my own strength, but for you it is possible. Fill me with your Spirit, strengthen my faith, purify my thoughts, and give me joy in obedience. Teach me to walk in holiness
not as a burden, but as a delight. May my life reflect more of Christ each day until the day you make me perfectly like Him in glory. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Sister Vivian na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.